technical lang, TA lang. Pero yung kumaga talagang divorce. Tapos, Ayaw muna sa kanya. oo. Diba? Pwede. Lipat ka na. Okay, hello. Nag-usap lang kami. Hello mga ka-RP. And welcome sa isa namang video. And for today, ang pag-uusapan natin ay How to choose your stockbroker, whether karamihan naman online. Ayan. oo. So kasi syempre, one of the, I would say, essential financial task is to Parang open. lugaw. Oo. Lugaw. Kasi hindi para sa akin hindi enough na yung lahat ng pera mo nasa bangko lang. Although syempre yung banks, they do offer investments, pero mga funds, no? But if you want to, for example, laging nagtatanong sa akin, paano ba mag-invest sa mga REITs? Kasi naririnig nila lagi, maganda daw mag-invest sa REITs kasi guaranteed yung dividends, etc. etc. O kaya, paano ba daw mag-invest sa mga ETF, yung mga exchange-traded funds, etc. So sabi ko, yung mga yan, lahat nasa stock market. Which means, the first step is to open an account with a stockbroker. Tapos doon biglang, saan yun? Sino yun? Oo. Hindi pa sa bangko yan. Pero ano yung maganda? Anong maganda? Tapos yun nga, sasabihin na nila na, ano ba yung magandang stockbroker? Yes. Diba? Saan ka ba nag-i-invest? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon. Paano nga ba pumili ng stockbroker? Yan. So, ang first step, paano nga ba? Oh, well, pwede ka mag-Google. Mag-google ka. Marami naman eh. I mean, marami namang stockbroker. Lagay mo lang, online stockbroker Philippines. Ayan. So, lalabas Kailangan ba natin. online? Ako mas maganda online kasi convenient, 'di ba? Kasi pag hindi, pupunta ka pa, you know. So medyo mamamasahe ka pa, magdidip ka pa. So for me, So, may bias tayo sa mga online stockbrokers. in terms of convenience. Yes, oo. okay. Ako, I agree. Doon kayo mag-open sa stockbroker na may online facility or mobile app. Yes. Basta yung kayang magkaroon ng transactions online lang. Hindi yung kailangan mong punta sa opisina para mag-deposit. Oo, Hindi yung hassle yun. kailangan mong tumawag sa stockbroker mo para bumili at magbenta. Kasi napaka old school no? But I think kasi some people prefer that na may human interaction. But I think mas convenient, mas accessible, tsaka mas mabilis ang execution kung merong online component. Oo, may online presence. So, ayan. So, ayun na. Mag-search lang ng online brokers. Di ba sa Philippine Stock Exchange, may listahan naman sila ng mga regulated and licensed na stock brokers? Yeah, but a lot of them kasi wala pa rin online presence. So, for Hindi, me, wala ba silang listahan ng online? I have yet to check. Pero, Alam ko meron check ko na rin. Sige. For whatever it is, yung mga naka-online, ayan, so nakalista na yan lahat, di ba? For me, pangalawa, tingnan nyo yung affiliation. Okay. Ayan. Affiliation or siguro a close third on that, no, or kadikit na affiliation would be the track record. Kasi, for example, may mga stockbroker affiliated with big banks. No? Pero mag-market. First Metro Securities. Ayan. Sa Metrobank. Sa Metrobank. Yan. Si BPI Diba? Trade. Si BPI Trade, BPI. Okay. Si BDO Nomura. Okay? BDO Securities na yata sila ngayon. Ganun ba? Ayun. So, or kumbaga, si SB Securities sa Security Bank. SB Equities sa Security Bank. Okay, so if meron naman they're ganyan. affiliated with the bank, so you're assured na kumbaga controls are there, Yes. professionally run, okay, may mga experts at hindi scam. Oo, yun. Hindi tatakbo yung pera mo kasi may kliyente ako, nako, hindi online stock, hindi naman sa pag hindi online kumbaga scammy, pero hindi online, nako, yung kanilang binild na peso cost average for the longest time nawala. Hindi kasi nire-remit dun sa broker We don't nung know. kausap nilang ahente. We don't know. So, Diba? parang ganyan. So, ganun. So, kumbaga, if it's affiliated with a big financial institution, you are assured na hindi siya scam and of course, they're legit. Yon. Tsaka you have the banking part that can support yung stability and security nung ano. Yes. Kasi syempre yung That's dinideposito mo doon, ini-invest, but syempre yung, I would say,
may mga pera ka pa rin na nakatago doon. Mm. So, At saka yung I isa think yung business. banking business yung I would say nag-caretaker nung Yeah, nung yung funds, customer no? support, Oo, ganyan, yan, oo. di ba? Tapos yung mga, ano pa ba, yung mga backroom na operations, Yeah, oo. right? So, kumbaga mas efficient. Yes. Yun, ano pa ba? Siguro, dagdag doon would be, for me, hindi to masyadong naisip, yung robustness ng research. Okay. Ano ba yung robustness? Pero paano mo Parang ma-check robust. yun? Oo, robust. Robustness na research. Pero paano mo ma-research Tingnan niyo yan? kung masipag magpadala ng mga ng mga analytics, ng mga Pero studies. kailangan mo mga mag-open ganyan. ng account muna para Of course. Pero yun nga nakakalimutan yun eh. Parang feeling nila kapag ka nag-open ka ng account online, parang okay na yun, di ba? Yun na yun. So kumbaga, magte-technical analysis ka. Pero of course, yung mga analysis nila, the research even, right? If they send it to you na regularly, 'di ba? At least hindi ka malilive out sa market at alam mo kung ano yung mga magaganda, ano yung pwedeng iwasan or ano yung market movement. So you can of course strategize or time it for yourself. So yun yung robustness ng research. I think nakakalimutan yun. Ang masasabi ko diyan, unang-una, syempre 'di ba nag-research ka nga ano ba yung mga available. Usually ang priority diyan is yung medyo accessible sa akin. Kunwari, Of course. meron na akong account sa BPI, edi parang natural step na sa BPI trade ako mag-i-inquire. Not necessarily mag-o-open, no? But para sa akin, kung talagang first time, have 2 or 3 candidates na tatawagan mo. Oo nga. Tingnan mo yung application process. Kasi yung Parang shortlist, no? Shortlist. Oo. Kasi yung customer service pa lang, makakaramdam ka na kung okay o hindi. Oo nga, kung aalagaan ka. Kasi for example, itong stockbroker na to, when you deposit funds, sinabi dun customer support na it reflects on your account 3-4 days after. Naku, Yung isa, when you online transfer an amount, it reflects on your account in the afternoon or the next day. So makakabili ka kaagad. Mas gusto ko na 'yon, 'di ba? So, tapos servicing. Servicing. Maski yung mga ways to deposit and withdraw. Kasi kunwari isa, pwedeng mag-GCash, mag-Maya, pwedeng mag-online transfer or debit to account. So maganda 'yon. Maraming ways para maglagay ng pera, marami ding ways para i-withdraw. Diba? Kasi some stockbrokers, mayroon silang affiliate na bank. The only way to withdraw is to withdraw the money papunta dun sa bank account mo. Hindi ka pwede mag-withdraw na papunta sa ibang bangko. Tali ka lang doon. Or kaya, ang other option mo, magpapa-issue ka ng check, tapos pipick upin mo doon sa opisina. So, ang hassle. Hassle yun. Yun. So, dapat convenience. So, yung mga ganong klase, itanong nyo na sa customer service, makakaramdam kayo ng parang okay dito kasi mabilis sumagot, tas gusto mo yung mga sagot, diba? So, that's another priority. Tapos, para sa akin, to be honest, maganda na meron kang at least 2 na stockbroker. Dalawa? Okay. Pwede. Dalawa. Kasi, ito, ang una kong reason kung ba't ako nag-open ng 2 stockbroker account is because pag may IPO, kasi meron lang allocation. So, kaya sino mas malakas? Malakas tuloy. Pero kasi more than that, yung sinabi mo kanina, yung research. So, I get parang 2 opinions, no? Tapos, doon ko nakikita kung sino yung mas robust yung research. Pag nakita ko yon, usually, most of my funds, yun yung primary ko. Tapos yung isa yung backup or secondary. Sabi nga, lamang ang may alam. Oo. So, mga ka-Arky, ganito yung, para sa akin which is what I did. Mag-open ka muna sa isa. Tapos, get to know how to invest in the stock market. Yung pag naging habit mo na siya, and then you have additional funds, open an account with a second broker. Usually naman mga 1 or 2 years
hopefully you can afford to open an account with a second broker. Mm. Tapos, from trying to learn how things work, you will now reach a point na i-optimize mo na yung investing strategy mo, di ba? Kasi ang importante talaga magsimula. So, Yes. wag natin i-stress yung sarili natin na ano ba dapat yung magandang bilhin, etc. Basta just go for the usual na mga blue chip companies. Sabi nga ng diba? Nike, just do it. Oo, magsimula ka muna. Oo. Ngayon, kapag nasanay ka na, you know how things work, open ka na second account, tapos may access ka na rin doon sa research nila, no? Doon ka na ngayon makakakita ng comparison na parang mas okay dito or mas okay pala yung sa dati ko. So at least ito, andyan lang siya as backup. Kasi, or mas convenient to, gano'n. Kasi meron bang penalty kapag dormant ng account mo sa stock market, sa isang stock broker? Wala. Wala, di ba? Oo. Wala. So, hindi ka rin pressured na kailangan kong mag-deposito dito or kailangan kong mag-invest. Hindi. It's just there. Diyan lang siya pag kailangan mo nandyan. And for me, yung secondary account ko, most of the time, doon ko siya ginagamit. Pag may IPO, kasi kasi gusto kong bumili ng maraming shares ito, pero kasi mayroong limit lang siya. Right. Ganon. Tapos, minsan, to be honest, down yung isang stockbroker kasi online, di ba? Gusto kong bumili. So, doon ako sa kabila. Tama. Ganyan. So, dapat pala pag stockbroker, may diversification din. Not necessarily na super diversified. At least dalawa. At least dalawa. Parang meron kang backup. May backup. May fail safe ka. But, para sa akin kasi, na nakita ko na rin sa isa kong friend, nag-open siya ng pangalawa, tapos, nas nagugustuhan niya. Ay, ang ganda dito. So, hindi naman din siya yung tipong katulad ko na bumibili talaga aggressively sa mga IPO, etc. But, nagustuhan niya yung interface, nagustuhan niya yung customer service. So, tinimingan niya na ibenta yung stock portfolio niya dun sa una niyang binuksan. Tapos, binili niya, tinransfer niya dun sa kabila. Tapos, ito na lang isa yung lagi niyang ginagamit. Pero yung una niyang binuksan, hindi niya kinlose. Ano lang siya, andun na yung backup, no? Andun na yung backup. Pero just for him to see kung ano yung performance ng portfolio, tinransfer na lang niya doon sa kabila lahat, no? Okay. May naisip ako na dagdag yan. Dapat din tingnan nyo yung broker na, kasi gone are the days na ang stockbroker, stocks lang ang binibenta. Tingnan nyo rin yung product offering. If they also can carry other funds in the market, ayan, and not just other funds, pero yung, kumbaga, yung roster of funds, kung meron ding, hindi lang local, meron din silang global, kasi at least, parang one-stop shop. Kasi ando ka na di ba? And you might be losing the opportunity as well. So, I think, kailangan ding tingnan doon yung mga funds na mas diversified yung product offering, kumbaga. Tama yan, kasi most banks, UITF lang yung offering. Yeah. So, kung gusto mo ng mutual funds, yung mga stockbrokers, meron silang fund supermarket usually. Or basta meron silang kadikit na pwede kang mag-invest sa mutual funds sa kanila. No? Na using your stock market account, yun na rin yung pambili mo ng mutual funds. So that will be a great advantage actually. Saka maganda doon, kapag for example, nag-generate ka ng report ng portfolio mo, andun doon na lahat. Oo. Diba? Kasi kapag for example, stockbroker, stocks lang, tapos yung bank mo, andun yung UITF mo, mutual fund, di ba? So, hindi mo magmamano-mano kapag ilang percent yung market value, yung up or down. At least, if one portfolio lang, may kita mo, isang pie chart lang na, ilang percent ng stocks, ilang percent ng fund, di ba? Ilang percent yung up or down ko. So, kumbaga mas harmonize, saka maganda na isang tingin lang, alam mo na agad yung snapshot ng portfolio mo. Tama. So, ano pa? Yun ang naisip ko, yung mga quick and fast, tips in choosing a stockbroker. Siguro tingnan nyo rin yung yung mga feedback sa social media. Magtanong sila, sino may account dito, anong experience nyo. That's always a good thing to do, to ask for feedback. Hanap sila sa Reddit or sa mga Facebook groups kung ano yung mga opinion ng mga tao sa mga iba't ibang stockbroker. Kasi baka makita mo, parating down niya. Mabagal yung execution ng orders, etc. Ayun. But at the end of the day, ang masasuggest ko lang talaga is open an account with a stockbroker. Huwag nyo munang stress
super stress yung sarili nyo kung saan ba maganda, no? Mm-mm. Kasi once you open on one stockbroker, Madali namang isara. madaling isara, pero kasi ang important is for you to have the experience on how to invest in the stock market. Yeah. Kasi once na alam mo na yung process, alam mo na kung ano yung hinahanap mo, you can go back dito sa mga research mo, sa mga forums na ano ba yung maganda. Kasi ikaw, alam mo na, saan ba yung stockbroker na ganito? Kasi ito, alam mo na ito pala yung importante sa'yo. Or alam mo na iiwasan. Alam mo na iiwasan. So, you can definitely open another account and transfer your funds there pag may nakita ka na mas gusto mo, di ba? But, sayang kasi yung time na may kilala ako, 6, 7 months, 8 months na puro research, hindi siya makapili. So sabi ko, alam mo yung 8 months na yan, sana kumikita ka na, di ba? Kasi analysis paralysis. Tapos during her free time lang siya nag-research na minsan nagiging busy sa work, nakalimutan na, babalikan niya after 2 months. Mag-open nga pala ako. Tapos yung mga nakikita pa niya, parang kailangan mo punta sa opisina. Walang online. Walang online. O sabi ko, hassle yun. Kasi sabi ko, ba't ayaw mo nung online? Ay, hindi ko pa nire-research. Inire-research ko muna yung mga offline. Kasi mas kampante daw siya na may nakikita ang opisina, ganyan. Sabi ko, yung mga online naman, may opisina din yan eh. Oo. So, At saka usually, kapag bangko, usually meron din silang, yun na nga, na stockbroker na affiliate. So, ayun. Actually, yun yung naging problem niya. Nagkwento sa akin. Yung Na, bangko niya, walang stockbroker? Affiliate? merong may representative na siya yung license lang or sila lang yung pwedeng kumausap sa'yo. License, license. Eh wala from doon the sa SEC. office. Parang tuwing Wednesday lang nandito. So, diba, ayaw nila na mag-open ng stock market. Eh kailangan daw either doon sa big branch kasi doon lagi may everyday na nakatao. Eh small branch lang siya. Merong schedule lang kung kailan napupunta doon yung wealth manager. Baka sign na yun na hindi siya dapat Hindi doon. Wednesday lang. Parang hindi siya convenient. Or sa ibang branch, di ba? Ay, Diyos ko. Pero, Online na lang. Yeah, yung mga nuances, di ba, na kailangan na alam natin. So, yun. So, anyway, so yun lamang po, no? So, aming mga tips and strategies for beginner na investors na, of course, who wants to start their investing journey with a stockbroker. And if you like our video, kindly give it a thumbs up and please do share the knowledge with your friends. Alright? And please subscribe to our channel. And yun lamang po, pakiabangan ng aming susunod na video. Alright, maraming salamat mga ka-Arky. Bye-bye.